Good morning po sa ating lahat. Makikayo po kayo sa akin para sa pagbabasa ng banal na salita. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng John 15, 1-9. John 15, 1-9. Okay. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napapangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad. Last verse, kung paano inibig ko ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Salamat po. Welcome po natin si Pastor Venus Gamma. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras nito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kanina, bago ako namin, naramdaman po natin lahat ang presensya ng Lord. Amen? Pag nararamdaman natin ang presensya ng Lord, parang may kapangyarihan na lumalabas sa ating katawan, na kahit ang katawan natin ay nanghina, tayo po ay lumalakas. Kaya nakikita po natin, the Lord is good. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is good. At sabihin mo ulit, iniibig ka ng Diyos. Tayo na namin. Father God, pinupuri ka po namin, sinasamba ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sapagkat kung wala ka, O Diyos, ay wala kaming nagagawa. Kung ano man po yung mga nagagawa namin kabutihan, ano man po yung nagagawa namin na may katapatan, hindi po kami yung Panginoon, kundi Ikaw na nagtuturo sa amin. Kaya salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin at patuloy kami na maglilingkod sa iyo hanggang sa Ikaw po ay dumating. Sa oras na ito kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo po mightily ang iyong mabang lingkod. Buksan mo po ang bawat puso, isipan ng bawat nakikinig. We pray thee, Father God, na magpinigit po ito sa aming buhay upang magamit namin sa aming pamumuhay. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, ikaw ang aming pinagmamayabang sa lahat ng oras. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede na po tayo po at ulitin ko po magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Bagong taon. Ano, di ba? Nagbabago ang taon. Nakalipas ang year 2025 at ngayon ay year 2026. Okay. Nag-level up.
Pero tatandaan po natin mga magulang at kapatid, sa isang taon ay may napapaloob na buwan. Ano yung buwan na napapaloob sa isang taon? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nagbabago pa ang buwan. No. Cycle po ang buwan. January to December, balik ulit sa January. Pero ang taon na nagbabago. Sa buhay po natin mga magulang at kapatid, sa buhay po natin, lagi natin tatandaan, ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay dapat tuloy-tuloy. Pagkatapos, tuloy-ulit. Nagbubunga, naglalagala. Kailangan tuloy-tuloy, hindi humihinto. Sapagkat, pagdating ng panibagong taon, may bago na naman sa buhay po natin. Nakukuha niyo po, kayo po, kailangan nasa Christian, kailangan natin mag-level up kung magbunga. Sa ating nabasa sa Bible reading ko, mga magulang, mga kapatid, sabi nga ni Kuya Nes nung kanina, masarap, maganda na umpisahan po natin sa salita ng Diyos. Dudugtungan ko po. Mas masarap na umpisahan natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen! Ipamuhay ang salita ng Diyos. Doon po sa nabasa natin sa John 15, 1-9, ipinapakita ng Lord, ito po ay isang kwento, patalinghaka, na ipinapakita ng Panginoon. Kaya, ubas, kasi bakit ang ubas? Kasi, kung tinignan po natin, ang ubas po ay maraming bunga. Sa isang bangay ng ubas ay napakaraming bunga. Hindi katulad ng ibang putas. Magkumpul-kumpul man sila, pero hindi kayang ubasan ang ubas. Hindi makagaling ni Lord mag-isangkot. Amen? Magbunga. At isulagyan natin tatandaan. Apart from Him, we can do nothing. Kung wala si Jesus, sa buhay natin ay wala tayong magagawa. Hindi mag-level up ang buhay natin. Hindi magbubunga ang buhay natin. Kaya kailangan natin lagi kay Jesus na nanatili. Mag-umpisa tayo sa salita ng Diyos, nakasama si Jesus sa ating buhay, at I'm sure, tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya po ang ating pag-aaralan, dito po sa aklat po ng John 15, 1-9, ang topic po natin ay productive Christian. Kristyanong namumunga. Namumunga. Kasi bakit? I'm sure lahat kayo na narito ngayon ay may bunga. Amen. Kasi kung Kristyano ka, nagbubunga ka. At patuloy na magbubunga, sabi ng Bible, magbubunga ng sagana. Bear more than fruit. Magbunga tayo sa lahat ng aspito ng ating buhay. Kristyanong namumunga. Lahat ng Kristyano ay namumunga. Ang pagmumunga po ay ito ay tumutukoy sa isang mananampalataya na ang buhay ay nagpapakita ng mga katangian gawain ni Kristo o mga turo ni Kristo at magtubay ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin sa buhay po natin para mag-level up ang ating buhay, manatili tayo kay Kristo at kailangan natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen! Hindi po tayo magbunga ng peke lang. Ang bunga na galing sa Diyos, kay Jesus, ay totoo. Naniniwala po ba kayo? Sapagkat totoo si Kristo eh. Kaya kung ikaw ay nakakabit kay Kristo, ang bunga mo ay totoo. Ang bunga mo ay totoo. Kaya nga, ikaw ang isang tao na kay Kristo, siya po ay masaganang nagbubunga, lalo na sa ating pamumuhay at paglilingkod. Alam niyo po, masarap po maglingkod sa Panginoon mga magulang. Masarap maglingkod. Bakit? Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka putalo. Walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod natin sa Panginoon sa pag-attend sa mga Bible study, hindi po yan nasasayang.
Amen. Kaya ikaw na narito ngayon, mapalad ka sapagat narito ka. Talakpakan po natin ang ating Diyos. Pag-aaralan po natin ngayon, mga katangian ng isang Kristiyanong namumuha. Kita po natin ang ito, sana? Napakagandang tingnan. Alam niyo po ba mga magulang at kapatid? Masarap tingnan ang maraming bunga. Amen. Masarap tingnan ang napakasalang ng bunga. Kawili-wili. Kaaya-aya sa patingin ng maraming tao. Kaya ang isang Kristiyano na patuloy na bunga, kaya-aya ka sa paningin ng maraming tao. Mga katangian ng isang Kristiyano na bunga. Okay, number 1. Una, pananatili kay Kristo. Abiding in Christ. Ito yung katangian ng isang Kristyano na namumunga, dapat siya ay nananatili kay Kristo. Alam niyo po mga magulang at kapatid, marami naman po wala kay Kristo eh. Hindi nila pinapaniwalaan si Kristo ay Diyos. Pero ang buhay nila nagde-level up din, namumunga rin. Amen. Mga unbeliever sila. Pero ang katotohanan, makikita po natin ang totoong bunga kung tayo nakakagawa ng kabutihan. Ang bunga po natin ay totoo. Sapagkat totoo ang ating sinasamba. Kaya nga ang sabi rito, pananatili kay Kristo, abiding in Christ, ang patuloy, ang pananatili kay Kristo, ito yung patuloy at malapit na relasyon at koneksyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananatili kay Kristo ay isang usapin na dapat ikaw ay may relasyon sa Diyos, may relasyon ka kay Kristo, at mayroon kang koneksyon. Amen. Kaya ngayong koneksyon natin, ang mga tao na may relasyon, yung mga anak ng Diyos, pag ikaw ay anak ng Diyos, may relasyon ka sa Kanya, pagpapalain ka ng Lord. Tama. Pagpapalain ka ng Lord dahil may koneksyon ka eh. Sa gobyerno na, pag may koneksyon ka eh, napakalapit mo eh. Sa mother leader na lang. Sa mga barangay. Pag malapit ka sa mother leader, ang buong pamilya mo may ayuda. Tama! Dahil may relasyon eh. Malapit laging nag-uusap. Pero yung hindi kilala, wala. Kaya hindi kita tayo sa mother leader natin. Ganon din po sa Lord. Pag may connection ka sa Lord, nandun yung protection sa'yo ng Lord. Amen. Pagpapalain ka ng Lord. Bakit? Nananatili ka sa Kanya. Ang relasyon mo, nandun ang relasyon at mayroon kang koneksyon. Sa gobyerno lang pag may koneksyon ka. Malapit ka sa mga general, malapit ka sa mga senador, sa lahat, pag ikaw ay may negosyo, may koneksyon ka. Hindi ka magigina. Patuloy ka. Ganun, alam mo po sa kanyang dapat, ganun po tayo. Ang relasyon at koneksyon sa Diyos, ito ay patuloy sa papanalangin natin. Sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi kung kailan tayo nanalangin, kung kailan tayo nagbabasa ng salita, lalo tayong lumalapit sa Diyos. Kaya ikaw ay pinagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpapala ka na. Amen! Pinagpapala tayo! Pag ako nagluluto ng gulay sa bahay, hindi ko naman kaagad naiisip yung mga kapitbahay ko eh. Ang una kong naisip na bigyan, itong mga anak ko. Bakit? May relasyon ako sa kanila at may kondisyon sila sa akin. Mga kaibigan ko, yung ang una kong ganun din ko sa kanila. Pag anak ng Diyos na nanatili ka sa Kanya, may kondisyon ka, may protection ka sa Lord. Ganun po. Kaya mga magulang at kapatid, ang sabi ng John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno.
Gayon din naman, hindi kayo magbunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Pag-usapan natin sa susunod yung ano itong mga bunga. Kasi ang akala natin, pag ikaw ay maayos o kailangan bumunga. Tinignan po natin ang mabuting mga magulang at kapatid. Bakit natin kailangan dumikit sa Panginoon? Bakit natin kailangan sumipsip sa Panginoon? Bakit kailangan natin magpakyut sa Panginoon? Masarap ang pakyut sa Lord. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen! Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. At ibibigay yan ng Lord, malaki man o maliit. Kaya kailangan mo may connection sa Lord at may relasyon para lahat ng pagpapala ay makuha mo sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang nakakaalam ng mga nangyayari. Alam ng Diyos, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen. Hindi tayo maliligaw pag nasa Panginoon. Di ba tayo pag pupunta tayo sa ibang bansa? May mga ano tayo, tourist guide. Amen! Baka maligaw tayo. Totoo yun. Dito pa lang sa Pilipinas, mayroon na eh. May mga nagtutourist sa atin, may nagagay sa atin. Pinapakita lang po sa atin ng Lord. Mga magulang at kapatid. Pag ikaw ay nananatilig kay Kristo, mamumungak talaga sa lahat ng kaspito ng iyong buhay. Siya ang nakakaalam mga nangyayari, alam niya ang bawat solusyon ng ating mga pangangailangan. Alam niya Diyos ang bawat solusyon ng ating pangangailangan. May pangangailangan kayo? Ngayon? Hindi alam niya ng katabi mo. Maaring hindi alam ng katabi mo, pero alam ng Diyos. Tama! Ikaw po, Jerry, alam mo ba yung problema ni Kuya Matt? Hindi. Ikaw yung Kuya Matt, alam mo ba ang problema ni Kuya Matt? Pero alam mo ng Diyos. Alam mo ng Diyos. Ayan. Alam mo ng Diyos kung gusto mo na mag-asawa. Amen. Alam ng Diyos ang bawat problema natin, kaya pag ikaw na nanatilig kay Kristo, may relasyon ka sa Panginoon. I sure, magpapalaking ka ng Lord. Magbubunga ka at mag-level up ang buhay mo. Nakasama ang Panginoon. Kaya nga mga magulang at kapatid, alam niya ang bawat solusyon ng ating pangailangan. Binibigyan tayo ng Diyos pagkali na natili kay Kristo. May direksyon ang buhay natin. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, may direksyon ang buhay mo. Pero pag hindi ka na natili kay Kristo, kahit ikaw na ang pinakamayaman na tao, marami kang ari-arian. Pag walang Kristo, walang direksyon ang buhay mo. Wala kang assurance of salvation. Kaya mapahal po tayo para pangalaman natin. Ang manatili kay Kristo ay may direksyon ng buhay. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, tama ang tinatahak natin. At alam naman natin, pag may direksyon ng buhay natin, alam natin ang pupuntahan natin. Dadalhin ka ng Diyos sa masaganang pamumuhay. Pag sinabi kong masaganang pamumuhay, hindi lamang ito maraming pera. Ang kasaganahan ng buhay ko ay hindi nakabase sa maraming pera. Ang kasaganahan ng buhay, kung anong mayroon ka, pasaganahin ka ng Diyos kung anong mayroon ka, magiging kuntin ka rin. May kapayapaan ka sa iyong buhay. Amen. Parang ganito lang po. Katulad ng babae ng lalo. Amen. Magkano lang yung pera niya, yung hawak niya, yung binigay niya sa Panginoon. Masaya siya. Kaya ang kagalakan po, ang kasiyahan po ng tao ay kay Kristo lamang. Si Kristo ay tapat sa akin, sapat sa akin ng Panginoon. Tapat at sapat sa akin ng Lord. Pastor, pag ako ay Kristo, okay lang. Dapat kailangan din po natin gumawa sa Panginoon. Kasi faith without work is dead. Ang pananampalataya, wala kang kalapang nagawa ay patay. Amen. Pag ikaw ay nasa Panginoon, ang bunga po natin ay mga katotohanan. Ang ating pamumunga po ay mga katotohanan. Amen. Ang bunga natin ay nakikitang pure. Hindi po ito plastic. Yung buhay na, yung pagpapakita natin ng kabutihan, hindi po plastic ito. Kundi yung pagpapakita po natin ng kabutihan, ay galing po ito sa Panginoon. Kaya na ang bunga mamaya, makikita po natin, may isang mga Kaya na purihin po ang Panginoon. Yung buwan number 1, mga
isang Kristiyanong namumunga, kailangan ano? Abiding in Christ. Nananatili kay Kristo. Pangalawa, pagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Dapat ang isang Kristiyano ay may bunga ng bunga ng Espiritu. Hindi bungang aral. Amen. Dapat may bunga tayo ng Espiritu. Pag ikaw ay isang Kristiyano, gusto mong mamunga, kailangan may banal ka na Espiritu. Nandun sa iyo yung bunga ng Espiritu. Sabi doon, pagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Ito yung pag-uugali na dapat na makita sa isang Kristiyano. Yung bunga ng Espiritu. Sa isang Kristiyano yung daw ang dapat makita. Yan. Ang sabi ng Galatians chapter 5, 22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatira, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinangunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pag-ibig! Amen. Ang pag-ibig daw ay isang malalim. Walang limitasyon, pagmamalasakit at paglilingkod sa Diyos. Ganun daw ang pag-ibig. Walang limitasyon pag-ibig. Tuloy-tuloy. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung walang limitasyon. Walang patuloy. Kaya pag nagmamahal ka sa Panginoon, mayroon kang love sa iyong kapwa. Hindi magbabago ang ugali mo dahil sa pagmamahal. Dahil ang Diyos po ang unang nagmahal sa amin. Pangalawa, kagalakan. Ang kagalakan ng yung joy, isang malalim na kasiyahan sa anumang sitwasyon. Malalim. Inuulit ko rin kasi ano naman tayo. Alam niyo naman, siyempre ang salita ng Diyos nandiyan yan. Kailangan natin i-review. I-review. Kasi alam ko may examen tayo pagkatapos nito. May mga pagsubok tayo. Hindi exam tayo ng mga pagsubok. Ay kailangan natin mag-review para makapasa tayo sa examen sa mga pagsubok sa history natin. Kaya i-review natin ito. Love, joy. Ang joy isang malalim na kasiyahan sa anumang sitwasyon. Dapat may kasiyahan kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, kaya kailangan mayroong kang kagalakan. At ang pangalawa ay pangatlo, kapayapaan. Ang kapayapaan ay pangloob. Dapat iwasayan dahil sa tamang relasyon sa Diyos. May tama kang relasyon sa Diyos. Sabi ko nga sa iyo, meron kang kapayapaan sa panloob at pagmamanipis ito sa Diyos. At marami pa ito kung isa-isahin ko. Kapayapaan, katsagaan, kakayahang mag-iis sa mga pagsubok, problema, karamdaman, kabaitan, pagpapakita ng kabaitan at mabuting kalooban. Kabutihan, pagpapakita ng kabutihan at pagsunod sa utos ng Diyos. At ito ang matindi, katapatan, faithfulness. Pagiging tapat sa mga pangako. Kunti kong bibigyan ko ito ng kunti ng paliwanag at example ng katapat. Alam niyo po mga magulang at kapatid. Minsan sa katapatan po natin, minsan hindi. Yung sinasabi kong walang bunga, hindi nagbunga. May mga minsan nagkatapat tayo sa Panginoon, pero yung gusto natin makuha, hindi nangyayari. Nabibigo tayo. May isa pong kwento. May isa pong hari, may anak siya na prinsipe. Ngayon itong prinsipe ay gusto nang ipakasal. Kaya nag-announce ang tarian sa lahat ng kababaihan na kung sino ang gusto magpakasal sa prinsipe, mga prinsesa pumunta po sa palasyo ngayon. At ang sabi ng hari, nag-usap ang hari at ang prinsipe, ganito ang gawin mo. Bigyan mo sila nag-iisang hotel, patutubuin nila yan. Ganun nga ang ginawa ng prinsipe. Lahat ng pupunta ng kababaihan, mga prinsesa, mga kanyang, mga kababaihan, magaganda lahat. May isang doon, lumaki ng nayon sa ting babae ng kasama nila. Mga magulang at kapatid, dumating ang panahon, sabihin sa ng prinsipe sa mga babae, alagaan yung mabuti ang butihan, patubuin niyo at pabulaklak niyo. At pag yan ay nagbulaklak na, dalhin niyo sa akin. Kuha niyo pa, katapatan. Itong babae na taga
Dinilig niya ang kanyang buto na ibinigay sa kanya ng prinsipe. Hindi tumutubo. Hindi tumutubo. Dinala niyo rin sa puso. Hindi rin tumutubo. Sabi ng babae sa kanyang nanay, hindi na ako pupunta doon. Sa kagian, sapagat wala naman akong may papakita. Sabi ng nanay niya, pumunta ka sapagat yun ang katotohanan. Naging tapat ka, dinilig yung buto mo, yun hindi tinubo at hindi namlakla. Kaya ganyan mabuti. Lahat pumunta na sa kagian. Lahat ng mga prinsisa, mga tanyag na kababaihan, may mga dalang bulaklak, lahat sila. Sabi ng prinsipe, ang gaganda ng bulaklak. Umipod siya. Nung tumakat niya si Memo sa isang babae, nung taganayo ng may dalang paso, na walang bulaklak. Ang sabi ng prinsipe, ito ang aking pakakasalan. Ha! Nagtaka ang lahat! Bakit? Sabi ng prinsipe, bago ko ibigay sa inyo ang buto, pinakuluan ko muna ito sa inyo. Pinakuluan ko muna ito at namatay para hindi tumubo. Kaya yung mga dala nyo ngayon, mga plastic. Gumawa sila ng paraan para ipakita sa hari. Pero ang katapatan ko ay hindi nasusukat kung ikaw ay nagbubunga. Kundi ang katapatan ay nasusukat na kain sa puso natin. Kalapatan po natin. Siya ang pinakasalanan ng tao. Kaya mga magulang at kapatid, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon na pagkakaroon ng bunga. Ang banal na Espiritu lamang ang magbibigay sa atin ng bunga. Kung ikaw hindi mabait, magiging mabait ka. Amen. Kung ikaw ay hindi mabuti, magiging mabuti ka. Mayroon kang pagbabago, maglilibilak ang buhay mo. At ang Espiritu, ang banal na Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay nasa iyo. Walang makakahadlan ka. Kahit gusto mo man hadlangan, hindi mo kaya hadlangan. Kasi ang banal na Espiritu ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kung tataka kung bakit pumatay rito eh. Amen. Pero hindi natin hindian ang Diyos. Hindi natin hindian ang Espiritu ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Diyos na maglingkod, maglingkod ka sa Panginoon. Yung po ang pangalawa. Yung karakteristik na dapat pag-uugali ang makita sa atin ng Diyos. Ito yung magpapakita, yung bunga daw ng Espiritu, ito yung magpapakita ng ilaw sa ating katauhan. Tama! Babaguhin ka ng banal na Espiritu eh. Magkakaroon ka ng bunga, kaya ikaw ay mag-ilaw. Mag-ilaw. Mag-iliwanag ka. Mag-aapoy ka. Ito ang kagandahan eh. Alam mo po pag ang isang Christian ay nag-aapoy, grabe ang kanyang pananampalataya. Kaya nga, mga magulang at kapatid, kailangan natin yung bunga ng Espiritu. Ang kandila daw, pag may apoy, pag hinipan mo, namamatay. Tama. Pero ang sulo, pag hinipan mo, nag-aapoy. Amen. Dapat ganun daw ang ating pananampalataya. Kaya kailangan natin yung katapatan sa Panginoon. Tapat sa Panginoon may nakakakita naman kung wala. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sapagkat kahit hindi man tayo nakikita ng ating mga magulang, hindi man tayo nakikita ng ating mga manager, hindi man tayo nakikita ng mga namumuno sa atin, may Diyos na nakakita sa ating mga ginagawa. Amen! Siyang ano natin, supervisor. Okay. Number 3. Pamumuhay ng matuwid at may kabanalan. Dapat lang makita sa isang namumunga na ispisya na yung
matuwid at may kabanalan. Righteous living. Pagpapakita ng kaibahan sa kultura ng mundo. Pag sinabing righteous ka, may kabanal ka, dapat yung Kristyano, nagilibil pa natin buhay. Nag-iiba tayo. Amen. Hebrews 12. Huwag na kayong umayaw sa takbo ng mundo. Ito. Pastor, hindi na ba ako pwede mag-video? Pwede ka mag-video, Kasi mundo yan sabi, hindi po. Ang sinasabi dito, yung takbo ng mundo. Amen? Yung kasalanan ang tinutukoy nito. Sabi rito, pagpapakita ng kaibahan sa kultura ng mundo. May kultura ang mundo ang kultura ng mundo ay kapahamakan. Pero ang kultura ng Diyos, ang kultura ng kalangitan, ay mapupunta ka dun sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ganun po ang kultura. Kaya kailangan po natin pagsumikapan na mamuhay ng matuwid at may kabanalan. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat hindi kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. At ito ang utos ng Diyos. Pag nag-utos siya ang Diyos, anong dapat natin gawin? To obey. Kailangan natin sunod. Amen. Kaya kailangan po natin talaga, huwag lang umayo sa takbo ng mundo ito. Sabi na ang matuwid na pamumuhay ay nagbubuhay ng kabanalan. Pag ikaw ay bumuhay, may righteous living ka, nagbubuhay ito ng kabanalan sa buhay mo. And then, ang kabanalan ito, yun ang maglalayo sa atin sa takbo ng mundo ito. Ilalayo ka talaga Yun ang mismo magsusupirit sa iyo. Tama, nakukuha niyo po? Gusto mo gumawa ng masama, hindi ka naman katagawa. Dahil bumuhay ka na sa matuwid at ang kabanalan na ito. Siya na mismo maglalayo sa iyo. Kahit gusto mo ba pumunta sa kasalanan, hindi ka nadadalino. Dahil nandun sa iyo ang righteous living. Ang kabanalan ito ang nagdalayo sa atin sa takbo ng mundo ito. Ang bunga ay mamumuhay tayo sa bagay na espiritual na hahantong sa buhay na walang hanggan. Dati, masaya tayo sa mundo. Ngayon, saan tayo masaya? Dito. Masaya po ba tayo? Masaya ba tayo nagpupuri? Masaya ba tayo nagbibigay? Masaya ba tayo na sumasamba? Masaya ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Masaya tayo sa Panginoon. Kaya purihin ko ang Panginoon. Alam niyo po, mga magulang ng kapatid. Sabi nga ni Kuya Bimen, nabasa ka na rin, maligo mo na. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, walang limitasyon. Amen? Ako, pag tumanda ako, hindi na ako makalakad, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon ay maraming bagay. Panalangin. Kaya itong mga elder, mga kasama ko, hawak-hawak ko lang kami ng kumain. Pag dumating ang panahon, pagwas na kanay ko. Anong ginagawa mo? Nag-pray, hindi ka masaya. Nagbutulo lang ay. Kasi, alam mo kung mga magulang at kumatid, masaya pong maging Kristyano. Masaya pong maglilingkod sa Panginoon. Walang katumbas ang paglilingkod sa Panginoon. Ito yung pinakatunay natin na kayamanan na hindi alam ng maraming tao. Ang akala ng maraming tao ang paglilingkod sa Diyos ay isang kalugian. Ang paglilingkod sa Diyos ay kayamanan. Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, hindi nasasayang ang ating paglilingkod. Ang pagpunta mo rito, ang pagpupo mo dyan, ay hindi yan nasasayang. Naka-F mo pa na. Amen. Hayaan yung darating ko lang. Magkakaroon tayo ng gandang church. Walang nag-iimin. Gusto nyo na magkaroon ng magandang church? Malaki! Alam mo, minsan na nag-iinip ako Gising naman ako, pero hindi ba ako? Nahiga ako. Halimbawa sa paglalagay ako, minisip ko talaga yung ministry natin. Nakita ko yung ano natin. Ang ganda ng church. Buti, hindi katulad ng iglesia ng church ng may tusok. Buti, hindi ganun At nakita ko sa gilid, sabi ko, may
sa gilid ng church natin, parang nakita ko man yan may, yung pag may namamatay, yung pinaglalamayan. Ito, ganda naman ng church natin. Hindi na tayo mga problema. Pag may namatay, doon na inalaga, nandun na mga Kristyano. Hindi, nakita ko parang, yung lalo kasi sa mga nandun pa, magkaroon ng clinic, ganyan. Para yung mga, may mga donation ng gabot, doon na tayo pupunta. Hindi na yun ang nakita ko At kumikinang yung parang, ang problema, nag-ising ako, pinagkatang, ay, nawala ng Sabi ko, sayang, hindi na tuloy. Pero alam niyo po, mga magulang at kapatid, yung ipinapakita sa atin, mangyayari mo ba? Mangyayari mo ba? Iyon, mangyayari sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Ang bunga ay bumuhay tayo sa mga bagay na spiritual na hahantong sa buhay na walang hanggan. Okay, pang-apat, mga katangian ng characteristic ng isang mabuhay Kristyano. Paglilingkod na may pagpakumbaba. Hindi lang basta na paglilingkod. Paglilingkod na may pagpakumbaba. Sapagkat sa panahon ngayon, maraming naglilingkod. Kakompetisyon ng dala. Maraming naglilingkod na puro silos. Comparison. Kino-compare. Ang dapat sa atin, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang lalabas sa ating mga labi ay hindi dapat against sa bawat ministers, kundi lahat ay papuri sa Panginoon. Listo, more action. Hindi tayo mabunganga, kundi dapat namunga. Amen! Sabi ko lang yun, parang kayo nyo mag-ibig Hindi tama! Kaya kailangan natin paglilingkod na may pakumbabaan. Pag ikaw ay mapakumbabang lingkod, kanulugdan ka. Nang iyong mga kamangagawa, magiging mapayapa ka, masaya ka sa iyong paglilingkod, kaibigan mo na. Mahirap po isang pastor o isang lingkod na may kaawat sa church. May katampuhan. Maglibig ako tayo. Manunod po tayo. Dapat hindi na tayo balat. Dapat anong balat natin? Leader. Amen! Totoo yun! Kasi akala natin, sila ang ginagamit sa'yo para bumagsak ka. Pero mismo ginagamit ka rin New Year's, new me. Sabihin mo sa katabi mo, bagong taon, bagong ako. Hindi bagong ikaw. Kasi tayo nakatingin sa iba. Tama! Ang paglilingkod natin ay hindi dapat nakabasa sa katabi mo. Ang paglilingkod mo ay dapat sa iyo. Makinig kayong mabuti. Alam niyo po mga magulang at kapatid. Minsan may kinakainisan tayong tao. Pero kinakainisan natin, naglilingkod. Tama. Ito na nainis, puro kasalita. Baguhin po natin. Pagbunga po tayo. Live up po tayo. New Year's, new me. Sabihin mo na siya sa akin ulit. New Year's, new me. Kaya yun po ang dapat natin gawin. Paglilingkod na may pakumbaba. Service and humility. Ang paggamit natin ng mga kaloob na may pagpakumbabang puso. Totoo po yun. Alam niyo po, sa aking experience, matagal po sa paglilingkod ng Panginoon. Ang kadalasan po na nagkakaroon ng selos, kadalasan po nagkakaroon ng problema ay sa music ministry. Kanyang ayaw sa music ministry. Doon lagi nagkakaroon ng tampuhan. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga schedule na kayo. Tama! May mga schedule na kayo.
pinatugtog at hindi ka pinatayo, di ka muna. Doon ako nagkakaroon. Unti-unti. Ang okay lang sana kung ikaw lang. Hindi siya nagdadamay ko. Level up. Magbunga. Kailangan po natin mga magulang at kapatid, yung paglilingkod na may pagpakumbaba. Walang silos, walang competition, walang comparison. Bago niya tingnan ang iba, sarili niyo muna kung anong tingnan. Bakit? Ang kaligtasan ko ay personal, individual. Alam niyo po mga magulang at kapatid, ako ni Bale, I'm pleasing God. Minsan, may kami mga pastor, minsan nagkakaroon po ng tawag doon, sa paglilingkod sa Diyos, minsan nagkakaroon ng sabay-sabay na paglilingkod na gawain. Minsan, siyempre, gusto mo nang puntahan, kaya hindi na kaya minsan. Kasi, siyempre, mapipresyo ko. Piliin mo kung anong gusto ng Diyos, hindi ng iyong katabi, ng iyong kamang gagawa. Kung ang inaan mo sinabi ng Diyos, dahil kung nagkakaroon ng play, sundin mo. Nakukuha niyo po. Di ba ba? Pasok paano po yun? Di ba kayo umating kayo paglingkod? Minsan may mga part na may nagigaya sa inyo. Party, out of town, marami pang iba. Ito ang gusto kong sabihin. Ano ang pipiliin nyo? Ano ipapriority niya? Sa gawain na. Kaya kayo na nariyan, kalapakan niyo po yung mga sarili. Mas pinili mo. Amen. Mas pinili mo. Kaya purihin ko ang Panginoon. Okay. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 8, kaya nga dahil kayo'y hinilang ng Diyos, minamahal niya at pinipili para sa Kanya, dapat kayo'y mahabagin, mabait at mapagpakong, baba, mainahon at mapagtiis. Masarap po ang nagpapakumbaba. Ang sabi ng Bible, sa aklat po ng Santiago, Santiago yun eh, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Amen. Tanda sa ulang ba? Pero pag ikaw ay namamataas, kaya kapag ako narinig sa pulpito, hindi ako nagtataas ng tao. Bakit? Una, hindi sila papapalain. Hindi sila papapalain. Pangalawa, maaring mawala kasi ayaw ng Diyos, nagtataas tayo ng tao. Gusto ng Diyos, itaos mo ang Diyos sa buhay niya. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin. Kaya kailangan natin marunong tayo magpakumbaba sa pagkasalita natin, pinag-isipan natin, natataas ba ang Diyos. Hindi po masama ang magbuli ng tao. Hindi po masama na ano ka sa tao. Pero tatandaan natin, we are not praising men, but we are praising God. Kung gusto mo umunlad, gusto mo pagpalain ang katabi mo, ang kamanggagawa mo, itaas mo ang Diyos sa buhay niya, hindi siya. Hallelujah. Number 5. Pagiging epektibong saksi o effective witnessing o effective witness. Laging may pagkakataon para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Mga magulang at kapatid, ito yung karakteristik ng isang mabugang Kristyano. Epektibo siya. Epektibo siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ibig kong sabihin, gumagawa siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi nito, nagpapatotoo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay na. Ang tanong ko, may nagawa bang kabutihan ng Diyos sa inyo? Dito, may nagawa bang kabutihan ng Diyos sa inyo? Dito, meron ba? Dito, mahina. Dito, meron ba? Maraming nagawang mabuti sa atin ng Diyos. Dapat bilang isang saksi, ititestimony po natin yan. Anumang oras, anumang sitwasyon, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, sa lahat ng kakaharap mo, nag-level up po tayo, namumunga po tayo. Okay. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos
pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Alam niyo po, proud po ako sa Panginoon. Hindi ko ito, kung may dapat ako yung pagmalaki ko ang nandiyan po ang anak ko, minimito na ko siya, dinidisable ko po siya. At may adopted son din po ako sa Kuya Jan. Pag kami nag-uusap, hindi ko lamang sila tinuturuan sa mga bagay na salita ng Diyos. Kundi sinasama ko sila sa mga ginagawa. Gusto ko makita nila. Discipleship, hindi ito sa paglalim sa salita ng Diyos. Tama lang ang lumalim ka. Pero kung lumalim ka man, dapat more action. Exercise the Word of God. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yun ang hindi ko nalilimutan kayo. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Effective witness. Kailangan natin mag-disciple, kailangan natin mag-mentor. Bakit? Kung gusto po natin dumami ang church, mag-mentor po tayo, mag-disciple tayo, unahin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, pag nadala natin yan, sabi ko sa iyo, itong chapel na ito, mag-extend pa tayo. Eh siya, Maris, ang puno sa iyo sa Maris, sa pamilya pa lang may Ate Pena. At pinalibot anak mo, yung ako mo. Totoo yun. Anak pa ni Ate Lerna. Eh, ang dami ko ng mga anak-anak doon. Talagang buwan, multiply eh. Yung mga anak ni Kuya Nelson. At alam nyo, ito ang pinakamaganda. Alam niyo po, lahat naman ng outreach natin pinagpala ng Panginoon. I'm sure. Kaya naging kasi nakikita ko sa Manisa. Dati ang mga buhay nila, grabe talaga. Isang kahig, isang tuka. Ngayon, isang kahig. Walang tuka na. Maraming tuka. Pag nagpa-Bible study kami kila Ate Lerna, proud ko sa Panginoon. Kumain na kami. Mayroon pang ganda ni Sharon. Ibalot mo. Ibalot ka. Eh, grabe, ano? Ibig sabihin, umuulat, nagpupunga. Hindi-strong. Amen. Kung si Kuya Nelson, pag nag-testay mo yan, matindi. Ang mga anak niya, na pinag-aaral, yan mo naman po ni Kuya Nelson. Kuya Nelson, pinatas ko sa buhay mo si Diyos, ang Lord, ha? Hindi ikaw. Napakagaling ni Lord! Tama! Lahat tayo. Kaya nga sa buhay natin, dapat mag-epektiban po tayo, maging epektibong saksi. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Mag-mentor tayo, mag-disciple tayo. Sabi nga, sa may gusto, maraming paraan. Sa ayaw, ayaw. May kwento. Malapit na po ako. Sa isang lugar, may isang maliit na simbahan. At ang isang obispo, pare, nagpadala ng pare, doon para makikod, sanayin na yun. At itong pare na ito, dahil bago ang pinadala doon, di pa niya alam, di pa niya gamay kung ano ang mga diskarte para mabuhay. Alam niyo po mga magulang at kapatid, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi talaga nawawalan ng persecutor. Mayroon talaga. Pero ang persecutor mo, ang tagapulo mo, pagpapala sa iyo ng Lord yan. Amen! Pagpapala sa iyo ng Lord yan. Kasi bakit? Hindi ka magmamalaki sa buhay mo. Sila ang nakakakita ng mali. Ito ang kwento ngayon. Itong pare, gando na. Laging may nakatingin sa kanya sa katapat ng kanilang. May bahay doon sa tapat ng simbahan ng kanilang. Laging nakikita nitong kapitbahay ng simbahan, itong lalaki, nakikita niya, everyday, ang father, nagsasampay ng duster,
Nagsasabay ng, ay yung ano ginagamit ng bagong panganak, ano ba yun? Diaper na ngayon eh. Ha? Lampin! Magamit ng bata! Pwede yun! Sabi ng katabing bahay, nagklase na isang na. Hanggang umabot, lagi niyang nakikita yun. Lagi. Nagduda na ngayon. Talagang naisip ng tao marami. May tinatago ito sa padre sa kanyang simbahan. May babae kung may anak eh. May mga... Ngayon, nagsumbong siya ngayon sa obispo. Pumunta sa obispo. Lumuwas ng bayan. Obispo. Sabi nito, yung pare namin doon, puntahan niyo po. Kasi may ibang ginagawa. Hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng obispo, ganun ba? Sabi ng pader, sige, isasama ko yung mga kausap. Pupuntahan namin, pero kaya ano ko sila isusurprise ko. And then, pumunta na sila kanina. Atok sa bahay, knock na. Who's there? Pasok! Sabi ng pare, dagutan, naglalaba. Sabi, pare, ano itong nababalitaan ko? Nasaan yung tinatago mo? Nasaan mo ang anak mo? Ha? Sabi ni Father, wala naman po sila nagsabi. Ito, may kasama ako. Ilabas mo na! Naiyak ko yun ang pare. Tinigay mo. Alam mo po, obispo, sabi ni Father, itong mga ninalabahan ko po, ay kumukuha ako doon sa ibang bayan. Pumunta ako sa ibang bayan dito sa, kasi nakakahiya dito sa, natin sa katabing, ay dito sa bayan natin. Kumukuha po ako ng labahin. Naglalaba po ako. Para may kitain po ako. Kasi, magbabayad tayo ng bills. Wala na akong budget matter. Kaya itong ginagawa ko, ay para po sa Panginoon. Napakulit po ang gusto kong sabihin. Mga pastor, mga lingkod ng Diyos, maglago na lang tayo. Alam niyo, hindi po, pinagpapala po kami ng ministeryo dito. Mapalad po ang mga pastor dito, mapalad po ang mga lingkod dito, sapagkat nakita natin, pinagpala tayo nung Bisto Beren para pakanapin ang Panginoon. Amen! Hindi ako napagpintangan na nagkaya na naglalaba ng duster, naglalaba ng mga ng bata para kumita. Para kumita. Grabe na. Mga magulang ang sa buhay po natin. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, huwag mong pababayaan ang negosyo. Ibinigay mo Diyos sa iyo yan. Gamitin mo para magpagingin ka sa Panginoon. Nakita ko pa yung isang anak ko si Darwin. Ay, Darwin. Mga anak ko, ibigayan. Natanggi ko sa pagingin sa Panginoon. Kung may, sabi ng Bible, Joshua 4:12, as for me, and my household, we will serve the Lord. Mga magulang at kapatid, magbunga tayo din sa gana. Ito, sa ating operation. Alam mo po ba, ang lala, maraming pagsulubin, maraming problema. Pinagsad ng pagsubok at problema sa pangunguna po niya kilala. Financially. Pero bakit hindi nagigiba wala? Hanggang ngayon kilala sa merkado. Hindi nasira ang quality. Palakpakan po natin ang quality. Hindi nasira ang quality. Kaya sa paglilingkod natin mga magulang at kapatid, lagyan natin ang quality. Amen! Lagyan natin ang quality.
Ang paglingkod sa Panginoon ay hindi ganito lang, hindi ganyan lang, hindi basta-basta, makaraos lang, kundi may quality. Ang lala po ganun. Kaya hanggang ngayon, buhay mo. Kahit kami ay gumagapang sa financial, maraming pagsubok. Pero ang Diyos nandiyan at malapit na kami makarating sa pinasalahin. Kahit may pagtitiis, may kahirapan, pero hindi ka mababayaan ng Diyos. Ang Diyos ng Diyos ng ito! May gusto natin mahal, hindi kita iwanan, hindi kita mababayaan. Kaya sa buhay ko natin individual, magpatuloy tayo sa Panginoon. Natapos natin ang taon, bagong taon na naman, pero ang buwan ay hindi po ito natatapos. January, February, cycle, patuloy at patuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon hanggang tayo ay kunin na ni Lord. At masarap po ka dito sa Lord na ikaw ay namumunga, na nanatili kay Kristo. Nasa bunga ng banal na Espiritu. Paglilingkod na may pakumbabaan. Totoo ka sa paglilingkod mo. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay ko natin. Kaya mga magulang at kapatid, level up. Magbunga po tayo. Mag-productive po tayo. Productive Christian po tayo. Konklusyon. Ang ating mga bunga ay hindi gawa ng sarili natin. Tama? Amen. At pamimigay doon natin. Kaya kung tayo nakakagawa at inaari mo yun, no, huwag mong gagawin. Kung ikaw ay tinatayo ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kagalakan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katapatan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pag-ibig, love, joy, and peace, goodness, faithfulness, ang Diyos ang nagbigay sa iyo na. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:1, kung may dapat kang ipagmalaki, sino ang dapat natin ipagmalaki? Ang Diyos. Dapat natin ipagmayabang ang Panginoon. Sabi po, ang ating mga bunga ay hindi gawa ng sarili nating pagsisikap lamang, kundi likas na pamumuhay na nakasinto kay Jesus Christ at sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya sa paglilingkod po natin, kailangan po natin na nanatili kay Kristo at may patnubay ng banal na Espiritu. Pag nandiyan ang yan, sabi ko sa inyo, magbubunga tayo ng isa ganyan. John 15:6. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kailangan na nanatili. Sa cycle ng buhay natin dapat hindi nawawala ang bunga. More fruit. At manatili ang inyong bunga sa gayon. Ang anuman hingin ninyo sa Ama sa ating pangalan ay ibibigay mo. Ibibigay ng Lord. At ito ang matindi. Sa John 15:8, napaparangalan ang Ama kung kayo'y masaganang namumunga. Anong sabi? Paano napaparangalan ang Ama? Pag kayo ay masaganang namumunga. Hallelujah. At sa kayo'y magiging alagad ko. Magiging alagad ka lang pala ng Panginoon. Ang requirements, masagana, at kayo'y magiging alagad ko. Wala kami ko punahin, wala na ilagad. Kaya mga magulang at kapatid sa aming pagtatapos. Lagi natin talaga. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin, sabi ni Pastor, level up. Amen? Kundi sa lahat ng aspito ng ating buhay. Ang pinakabaganda na ay pag-level up natin ang mga sa atin ay yung karakter po natin. Amen? Huwag natin iwawala ang paglilingkod sa Panginoon ngayon pa. Sabi ng Bible sa Matthew, bapalat ang mga nagpapakambaba sa magkat makikita nilang Diyos. Gusto ba natin makita ang Panginoon? Gusto ba natin makita ang Panginoon? Amen. Mga magulang, mga kapatid sa Panginoon,
Isang bagay lang ang sabihin ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pagtitiis. May kahirapan, marami pang bigaditong nangyayari. Pero mga magulang at kapatid, pag ikaw ay tunay na Kristyano na namumuna sa Panginoon, ay dilim. Alagad ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, hindi kanya pawabayaan. Sa oras ng iyong pangangailangan mo, God will provide. Sa paglilingkod mo, God will provide. Karunungan man yan. Katalinuhan man yan. Hingin mo sa Panginoon, God will provide. Kaya this year, 2026, lagi natin gamin ang presensya ng Diyos sa ating paglilingkod. Ibalik natin sa dati nating pag-ibig sa Panginoon. Laging magapuy ang ating pananampalataya. Mag-level up pa ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos.